Tama nga po yung binigay sa atin ng information ng isa dyan sa subscriber natin dyan sa Cebu na napakaraming mga namatay na hindi na balita. At ngayon nga, kagabi di ba, ay binalita sa Channel 7 na nasa 76 ba? 76 katao na po yung namamatay at hindi pa po kasama dyan yung sa Bacolod. Kung ilan po yung mga namatay, mga bilang po, hindi ko po matandaan yung mga sinasabi, pero diyan lamang po sa Cebu ay 76 opo, 76 nga yun namatay dyan sa Cebu. At balita natin, at ito raw si Paduano ay naanod din daw po ng baha dyan sa Bacolod. Yung po ba si Paduano, yung congressman na hilig mag-contempt, yan. At siya po yan nag-contempt kina ka Eric Siles, kay Loren Badoy at yung iba pa. So ngayon ka Eric ay naanod na sa baha yung si Paduano. Oh, praise the Lord. Sana patay na. Pero wala po kasi nga information sa atin kung yan ay patay na yung pagkakaanod ni Paduano. Pero yun nga po, nakakalungkot doon, yung sa Cebu lang siya nasa 76 na katao po namatay. At kita niyo naman po, hindi ko na kailangan ipakita pa rito sa balita sa Channel 7 kung gaano ang lawak ng pinsala ng bagyong Tino sa lahat po ng kanyang dinaanan. Kaya nakakalungkot po talaga dahil sa kabila ng 26 billion pesos na ginastos dyan sa flood control project, yan po ang naging resulta, ang daming namatay sa baha. Kaya paulit-ulit na lamang po na sinasabi ko rito, lahat po yan na alam ninyong mga politiko dyan sa Cebu, lahat ng mga alam ninyong nangulimbat, kasabwat sa pangulimbat ng flood control na yan, gilitan nyo na yan. Sinasabi ko po sa inyo, wala pong kwan dyan. Wala na pong mangyayari sa inyo dyan. Siguro province by province tayo. Kung dyan sa inyo, dyan sa Cebu, alam ninyong magnanakaw yung inyong kung sino man dyan, congressman, mayor, at saka itong governor, pero talaga sa governor ay talagang kwan po dyan. Talagang kumpirmado po na kawatan niyang wakwak na yan. Kawatan po talaga yung wakwak ninyo na Cebu governor na yan. Na pinalitan po nitong si Madam Pam Baricuatro. At gilitan nyo na po yan. Lahat po ng mga politiko dyan na alam ninyong nangulimbat sa pira ng bayan dyan sa Cebu. At naging resulta yung pagkamatay ng 76 katao. At hindi pa po nakaka-recover dyan sa Lindol. Ayan, pinak-check na kayo ng panahon dyan sa inyong pinaggagawa na pagnanakaw sa pira ng bayan. Kaya ang resulta, baha. Ayan, anod. Ganon din po dyan sa Bacolod. O, isa rin po itong si hindi ko masabing congressman itong Paduano na ito kasi kung ito askal po ito askal yung Paduano na yan kaya hindi ko masabing congressman yan. Walang alam sabihin kundi cite in contempt. At isa rin daw po yan sa naanod pero wala pong confirmation kung patay na. So sana nga lang ay isa nang namatay yan para mabawasan na. At ngayon, pag-uusapan natin itong rally daw kuno. Nabalita naman po, hindi ko sana babanggitin ito Kaya lang nabanggit diyan sa nabanggit diyan sa Channel 7 kagabi. Ayoko sana magbanggit na nito Actually po, kaanib din po ako diyan dati. Diyan sa Iglesia ni Cristo na yan. Pero magmula noong naggawa sila ng rally-rally diyan, na wala namang basta nagpakita lang sila ng membro nila marami. Tama naman po, marami talaga membro yan. Isa po akong membro dyan dati sa Iglesia ni Cristo na yan.
O, anong gagawin na naman nila? Nung nakaraan, di ba? Pinakita lang nila na marami sila. Pagkatapos yun, tahimik na, wala na. Hindi, wala na. O, ngayon, sinasabi ng Channel 7, 3 araw daw yan, 16, 17, 18, na magrarally daw sila dyan. Kung ako sa inyo, tama na. Huwag na. Kung ang layunin lang ninyo ay para sabihin ninyo na ito kami, marami kami. Marami nga kayo, mga inutil naman kayo. Tahasang sasabihin ko yan. Sabi ko nga po, matagal akong naging membro dyan. Noong kapanahonan namin, sinabi ko na yan, noong kapanahonan namin, pagka merong ng appear dito sa lugar ko dati, sa mga iglesia ni Cristo, ako mismo ang pumapatay. Noong panahon pa ng ni Felix Manalo, ngayon, aywan ko, sinabi ko po rito, walang gusto dati dito na ministro o manggagawa na nag-a-assign dito. Dahil talagang tinitirador yan. Takot at talagang pinutuluyan talaga. Nung nakialam ako dyan, wala nakaporma. Ngayon, ang ganda na ng kapilya dito sa bayan namin, ng Iglesia ni Cristo. Umalis lang ako dyan dati dahil hindi ko na nagugustuhan yung mga may mga anomalya din po dyan eh. Sila nag-aaway din po, mag-iina, magkakapatid eh. Pinag-aawayan din lang, kwarta eh. Kaya pira-pira lahat ito eh. Sos. Di ba sarili ng kapatid, pinakulong nila? Di ba? Pati nanay nila. Asan ka pa? Ngayon, nagpakita lang sila ng bilang nila. Na sinasabi daw yata 1 milyon dati yung pumunta dyan sa Lunita. Ngayon, saan sila? Saan ngayon sila pupunta? Rizal Park ulit, sa Lunita ulit. O anong ibig sabihin na naman niya? Sasabihin na naman, ito kami, marami kami membro. Anong saysay nun? Anong mapapala ninyo sa mga ganon? Tama na, wag na kayong magkukan dyan. Huwag na kayo magbida-bida. Alam nyo, ito, pwede pa natin maibalik eh. Maraming tao ang nadismaya yung ginawa ninyo diyan sa Lunita. Na nagpakita lang kayo ng membro ninyo marami. Marami nga kayo, mga ampaw naman kayo. Ngayon, ipakita ninyo na diyan kayo sa EDSA. Sa EDSA, bakit dyan kayo sa Rizal Park, sa Lunita? Bakit dyan? Anong meron dyan? Ipakita nyo, 3 araw kayo? Sige, ipakita nyo, sisiguraduhin ko maraming dadagsa dyan. Pagka ang purpose ninyo, iparalisa na hanggat sa bumaba si Bangag, sa EDSA kayo pumunta, hindi sa Rizal Park o sa Lunita. Anong gagawin sa Lunita? Sa totoo lang, Mario Joseph, wala akong believe na nung na yun. At saka marami na ako nalalaman, mismong personal. May mga politiko ako dati na sinamahan diyan, nagpapabayad para i-endorso. Ngayon, doon sa sa Lunita na yun, dahil yung 1 milyon dati na pumunta dyan, na pinakita lang yung membro. Hindi ko man nakita. Pero, sos, hindi ako pinanganak kahapon na para hindi ko malaman na yan ay pinadalahan din kayo ni Butod. Ngayon, na naman. Sos, hindi ako nagbibintang. Unang-una, sabi ko, wala ako binibintang dito. Pero, hindi nyo maiiwasan ang likot ng utak ng mga tao ngayon. Lalo na ginawa ninyo yan noong nakaraan. Nagpakita lang kayo ng bilang. O ngayon, ito ang hamon ko sa inyo.
Kung hindi pira-pira ito, bakit dyan kayo sa Rizal Park o sa Luneta kayo pupunta? Ha? Sa EDSA. 3 araw lang mapaparalisa yung buong EDSA na yan, walang makakadaan na, ni ano. At hanggang sa ididiretso na ito. Diretso nang iparalyze na natin yan. Hanggang hindi bumaba itong si Bangag na ito. Oh. Tapos samahan pa ng mga ibang kanyan, ibang mga religious leader, religious organization. Halimbawa na lang itong Jesus is Lord ni Joel Villanueva na kawatan din ito na babaero. Oh. Hatakin mo na rin yung mga membro ng GIL na yan. Kung naniniwala pa sa iyo, kung naniniwala pa yung mga membro ninyo dyan kay Joel na yan, na nakita nila yung pagiging babaero nito, na pinagkakagastusan ng taong bayan, yung pambababae nito at bisyo nito. Samahan na ng mga membro ng GIL. Plus, samahan na ng membro ng KOJC. Ilan ba ang bilang ng KOJC? Marami-rami din po yan. At ganun din sa GIL. Ganun din yung kay, kay Mike Bilarde. Ano ba yung kay Mike Bilarde? Oh. Tapos samahan na rin itong mga katolikong mga bangag na ito. Oh, kayong mga bangag na pare, yung nag-a-addict ng 15 taon, diyan nyo isama sa aralin itong Iglesia ni Cristo para sama-sama, hindi yung kanya-kanya kayo. Kung gusto niyo magtagumpay sa laban. Huwag nang alisan ang EDSA na yan. Punuin na yung EDSA na yan. Magdala na kayo ng kwan dyan. Magdala na kayo ng ng kaldero at saka rice cooker ninyo dyan. Diyan na kayo magsaing. Oh. At ako naman, ang papel ko, kung talaga nakikita ko na hindi mga muro-muro yung rally-rally ninyo yan, magpapadala, sagot ko ng tubig dyan. Dahil hindi ko naman kaya makipag-rally-rally pa dyan. Oh, magtutulong na lang ako sa mga tubig. Bakit dyan sa Luneta kayo pupunta? Rizal Park. Anong gagawin nyo dyan? Sos. Wala, wag na kayo. Kaya nga sinasabi ko rito kaya sinasabi ko dyan, lahat yan mga yan, pinasok ko lahat yan Kalabisan na sinasabi ko rito, ilang years ako dyan. 20 years ako na membro. Pero sinasabi ko, nung unang panahon, kaya nga may nag-react dati dyan na tarantadong kasapi din ng Iglesia ni Cristo, hindi niya alam yung nire-react niya Yung sinasabi ko dati, na nung araw, pagka Iglesia ni Cristo ang pinatay mo, ito nung araw ito, 10 ang kapalit niyan. Pagka tinarantado mga Iglesia ni Cristo noon, may kalalagyan ka. At isa ako dyan dati sa Tagalikida. Tapos nag-react yung tarantadong membro din ng Iglesia ni Cristo na hindi raw ganun ang Iglesia ni Cristo. Ulol, hindi mo alam yung sinasabi mo. Ako ang nakigit na nakakaalam. Membro ako din, napakatagal ko. Tanga. Ulol ka. Kaya mag-react ka pa rito. Sinasabi ko lang ito. Ano yung kwan? Ano pala yung kwan? Yung kada may eleksyon, hindi na doon sa mga kwan, yung sa mga bayan-bayan, pumapunta dyan sa inyo yung mga, yun ang sasakupan ng bayan-bayan, pumapunta sa inyo yung mayor-mayor, mga konsihal, mga vice-mayor, congressman, di ba pumapunta sa inyo?
At yung hindi nakapagbigay sa inyo, hindi ba't hindi ninyo binabroadcast dyan na yun ang iboto ninyo? Huwag ako, sinasabi ko nga sa inyo. Lahat ng reliyon na yung pira-pira, kwarta-kwarta yan. Unang-una, hindi naman yumaman yan kung hindi kwarta, pera. Mismong kamag-anak ko nga eh. Hanggang ngayon, kaanib dyan. Ultimong itlog ng manok niya, ibibinta niya para pang abuloy. O kaya hanggang ngayon, itong kamag-anak ko na ito, talagang talagang sinalunan niya lahat yung kamalas-malasan sa buhay niya. Hanggang ngayon, hindi pa umaasinso, bagkos gumagapang sa kahirapan. Ganyan kami noon eh. Kung ano-ano yung bibinta namin para may pangpasalamat lang sa pagdating ng Desyembre. Iba pa yung abuloy, iba pa yung taon ng pasasalamat. Pursado ka. Paano hindi ka magiging pursado? Ay ina-announce yan. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil yung mga ganyan, manawagan kayo na hindi lang kayo, ano yung papanawagan niyo, yung korupsyon? Ay kung di ba naman kayo isa't kalahating gonggong? Ang ugat ng korupsyon, itong presidenteng bangag na ito. Yan dapat ang ipanawagan nyo na lumayas sa dyan. Hindi yung magrarally kayo dyan sa Lunita, sa sinasabi nyo Rizal Park na yon, at sabihin nyo, kinokondina ninyo yung mga korupsyon. O ano ngayon? Ay hindi nyo naman madadala dyan sa mga salita itong mga, ang kakapal ng mga pagmumukha nitong mga na ito eh. Mga politikong ito eh. I-announce ninyo na diyan kayo sa EDSA. Tapos kayo mga KOGC, GIL na membro nitong si Joel Villanueva na babaero. Oh. Bagay hindi ko kayo biniblame ng mga GIL kung ano yung paniniwala ninyo. Wala problema doon. Lahat tayo may paniniwala. Ang sinasabi ko lang sa inyo, itong puno ninyo ng anak ng inyong pastor na si Matandang Villanueva ay babaero. Tapos ngayon, ginagamit niya ang GIL. Jesus is Lord. Nabuwa ka ng ina ka na magnanakaw ka. Hayop ka. Una, bakit ko nasabi na ito ay baka magpaparami na naman na ito kami, ganito ang membro namin. Mag-aantay na naman yan ng kung ilang malitang pira ipapadala dyan. Ha? O tapos ito mga gunggong ng mga membro na ito ang nagpapaniwala. Kaya nga lumayas ako dyan eh. Alam nyo, hindi matatawaran ang paniniwala nitong mga Iglesia ni Cristo. Pananampalataya sa Diyos. Hindi matatawaran. Dahil maging ako noon, sinasabi ko sa inyo, papatay ako sa ngalan ng Iglesia ni Cristo. Lalo na yung sinasabi dati na yung mga kasabihan na payat si kapatid. Kung kakaunti ang abuloy mo, sasabihin payat na si kapatid. Ay, hindi naman po totoo yan. In fairness, hindi po totoo yan. Pero yung mga nagsasabi yan, lalo na kung harap-harapan na sinasabi sa akin na payat si kapatid, binubuntal ko yan. Lalo nung kabataan ko. Hanggang ngayon naman, kahit na ganito na katanda, pag lumapat itong kamao ko, talagang durog ka eh.
Wala namang ganon na sinasabi na payat si kapatid. Gawa-gawaan lang itong mga tao. Kaya nga, pagka kunyan, nakarinig ako niyan na magsabi ng ganyan, binubuntal ko. Ganon ako. Pero hindi nawawala ang pananampalataya ko sa ating Panginoon. Ganon lang yon. Pero ang sumama sa isang organisasyon na sila-sila lang ang pinuno lang ang nakikinabang, that's bullshit. Yan, lahat yan yung GIL. Sino lang ba nakikinabang sa ang abuloy ninyo? Adi si Villanueva lang. Oh. Yung kay Mike Bilarde, buhay pa ba si Mike Bilarde? Ano ba yung kanya? Ano ba yung relihiyon ni Mike Bilarde? Oh. Saan na pupunta? Ang binibili niyong panyo at saka itlog na bibindisyonan daw ko, no? Di kay Bilarde. Wala na akong believe sa inyo. Maniwala ka. Kung ang isang organisasyon, sasabihin ko sa inyo, para lang tayong kanyan, para lang tayong nag-form ng gang, kagaya ng Sige-Sige Gang, Sputnik Gang, ganun lang. Walang kinalaman dyan ang Diyos. Ganun lang yun. Nagsama-sama lang na as brotherhood. Ganun lang yun. Dumami yan dahil sa paniniwala nitong mga membro na ito na napapangaralan na maliligtas ko, no? Sa panahon ngayon may maliligtas? Wala. Walang maliligtas. Ang maliligtas lang, itong mga subscriber ko, pag dumating itong gira at nagpakawala ang China ng virus, itong lang mga subscriber ko maliligtas dahil alam na nila, itinuro ko na yung panangga sa virus na yan. Pero kayo, sisinghutin nyo lahat yung virus na makakawala ng China. Maniwala kayo sa akin. Kaya tigil-tigilan nyo na. Bullshit ako doon sa nag-comment dyan na Iglesia ni Cristo, na hindi raw ganun ang Iglesia ni Cristo. Ulol. Ngayon ka lang, iha. Tarantada ka pa, nabobo ka pa. Matagal ang panahon ako nandyan, huwag mo akong tinuturuan. Sino ang nagbigay ng lote rito dati na pinagtayuan ng Kogon ang bubong noon, nung araw ito, ha? Lupa ako. Yung lupa ako dati na 300 square meter, ibinigay ko para tayuan ng kapilya. Ganun ako pananampalataya. Dahil sa pag-aakala ko na okay naman nung una, sabi ko nga sa inyo. Pero ngayon, pira-pira na. Ano sabi nitong kaibigan kong mayor? Lumapit. Hindi na raw po pwede kasi ang nauna na raw yung kalaban. See? Pira-pira. Di ko alam kung magkano ito ngayon. Kalukuhan. Ay sinasabi ko rin sa inyo, noong kaanib pa ako dyan, sa lahat naman, nung may relihiyon pa ako dati, lahat naman yan, inanibang ko eh. Nung mga kaanib pa ako dyan, isa akong kwan. Hindi lang ako hampas lupa, patay gutom. Talagang patay na patay gutom talaga ako noon.
puro kamalasan ang inabot ko. Nung nawala ako, tingnan nyo, nung nawala na ako dyan, saka ako pinagpala, kinasihan ako ng ating Panginoon. Kaya marami. Ito, hindi pa nahahalata nitong mga napakaraming membro dyan na halos hindi na kumakain. Hindi pa kayo nakakalata? Na hanggang ngayon, hindi. Diyos mio. Hindi niyo nahahalata na may sumpa na kayo dahil sa pananatili dyan? Iba na, hindi na ang ginidiyos ninyo yung ating totoong Panginoon. Ang ginidiyos nyo na yung kung sino yung namumuno dyan eh. Kaya puro sumpa ang inaabot nyo. Napakarami nating mga kababayan, ang membro dyan, na talagang namang parang lahat na yata ng kamalasan nandyan na sa kanila. Kaya tinuturo ko rito, magdasal kayo ng sarili ninyo. Hindi kailangan pumunta kay Diyos simbahan na yan. O anumang kapilya. Magdasal kayo ng sarili ninyo. At ialay ninyo ng buong-buo ang paniniwala at sampalataya sa ating Panginoon. Hindi kayo maliligtas na ipagdasal kayo ng ibang tao. Kayo mismo ang makakapagligtas sa sarili ninyo. Hindi yung kung sino-sinong mga relihiyon na mga patay gutom din itong mga ito nung araw. Ngayon, ang gaganda na ng buhay nitong mga animal na ito. So, hindi, nabuisitan ko lang, alam nyo. Yung pumunta sila dyan sa Lunita, Rizal Park, noong nakaraan, para sabihin lang na mayroon silang 1 milyon na membro. For what? Para ano? Ngayon na naman, ganyan na naman. Baka mas marami pa. Ngayon. At ipapakita lang nila, oh. Siyempre, pag makita ang marami. Hello? May pinadala ako dyan. 2 malita. Wala pong kwan ngayon. Sa panahon ngayon, wala pong totoong nagmamahal at sumasampalataya sa ating Panginoon. Puro pira ang sinasampalatayanan ng mga tao ngayon. Tandaan ninyo itong sinasabi ko. At ang magliligtas sa sarili ninyo, kayo mismo, base doon sa inyong pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Hindi yung ipagdadasal kayo ng mga buwaka ng inang mga pastor na ito at mga pari na adik at mga pari na mga manyakis na ito. Sa tingin ninyo, kung ang magdadasal sa inyo ay itong manyakis na pari, hindi naman po may kakaila yan. Yung tagapangpangga, di ba? Na sinira niya ang pamilya ng may pamilya dahil dito sa kalibugan itong pare na ito. O isa rin itong adik na ito, na pare. Magdadasal. Sa tingin niyo, may liligtas kayo niyan dahil adik yung nagdarasal sa inyo. Mag-isip-isip kayo. Kan dapat nga nito, isama nyo na yun sa mga pipilayan ninyo eh. Organisasyon lang yan. Hindi kwan yan. Hindi, walang kinalaman ang ating Panginoon dyan. Ang galing lang nilang magkwan dyan. Ano yan? Sabihin na, tingnan nyo sinasabi yan. Yung gagamitin nila. Ang sinasabi, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. No, ngayon, sila rin ang magtatanong,
Ang tanong, saan nga ba ang pintuan na inaanyayahan tayo ng ating Panginoon? Sila rin yan magtatanong. Babasahin nila ngayon yung Roma 16:16 na sinasabi, mangagbatian kayo ng banal na halik at binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ng Kristo. Oh. So sinabi ba na maliligtas ka pagka pumasok ka sa pintuan? Ay iba yung sinagot nila. Mangagbatian kayo ng banal na halik. O, tingnan mo. Sila naghahalikan. Ngayon, mayroon pang sinasabi dyan, sa talata yun, yung for there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Ang taong si Kristo Jesus. Pero, may nababasa din sa Biblia. Ako'y tao at hindi Diyos. Pero mayroon din mababasa sa Biblia na ako'y Diyos at hindi tao. Oh. So, ibig sabihin, itong Biblia na ito, ginawa na lang nila yan. At sasabihin na, kung si Diyos ang gumawa niyan, paano makagawa ang Diyos niyan? Aber? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng betong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Pero ang pinakahulugan nila, ang iglesia daw na itinayo ni Pedro ay iglesia ng Kristo. Samantalang, wala naman siya sinasabi yun. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pero wala siyang sinabing iglesia ng Kristo ang itatayo niya. Pero ginagamit nila yung talatang yan. Doon na lang isa, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Doon lang eh. Ginagamit yan na saan nga daw ba dapat pumasok? Sa iglesia na naman daw ni Kristo. Wala ka naman mababasa sa iglesia ni Kristo. Kung may babasa ka mga iglesia ng Kristo, yun na nga, yung Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik at binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yun doon lang nakasulat yung iglesia ni Kristo. Pero hindi niya sinabi na iglesia ni Kristo ang itinayo ni Pedro. Hindi kayo nag-iisip. Basta na lang kayo siya nga po. Puro ganyan na lang kayo. Kahit na mali na, opo. Parang mga baliw. Ay. Siya nga po, Ama. Ano yan? Si Ama ba ang nagsasabi? At sasabihin mong, siya nga po, Ama. Alam nyo, kaya nga umalis dyan si Eli Soriano sa Iglesia ng Cristo. Dating Iglesia ng Cristo yan, si Eli Soriano dati. Pero isa rin gago yan, si Eli Soriano, patay na yan. Hanggang ngayon, gago. Yung pala, rapist din palang hayop. Bullshit kayo. O ano pa? Kung ito, ganito lang ha. Kung sinabi ninyo, diyan kami sa EDSA, pupunuin namin yung EDSA. Okay? Magkabilang EDSA, pupunuin namin hanggang sa maparalisa ang lahat ng mga transportation. At hindi kami aalis dyan hanggat hindi ka bumababa. Bangag.
Dapat ganun. Pero sabihin nyo lang na, ito kami, marami kami. Nang nakaraan, 1 milyon. Ngayon, 2 milyon na kami. Bawa ka ng ina nyo. Tandaan niyo ito, sinasabi ko. Walang patutunguhan yan. Pero kung nandyan diyan kayo sa EDSA, sagot ko, lahat ng iinumin yung tubig dyan, ilan yan, kung ilang milyon kayo dyan. Sige, sagot ko. Yun lang. So, kung hindi pa yun ang sasagutin ko. Gusto nyo, tirahanin nyo yung EDSA na yan. At sasagutin ko rin, hindi lang tubig, pati pagkain ninyo. Tumira lang kayo sa EDSA. Sige nga. Sisiguraduhin ko, walang papatos ito. Pagkain ang ino-offer ko Pero kung ino-offer nitong si Kanila, nandiyan na, on the way na yung 2 malita na basura. Ayun, yun. Anyway, mahaba na po tayo dito. Nabubuisit lang ako. At ito, pakatandaan niyo, sasabihin na naman na kami, ito. 2 milyon na membro. Kung ang gagawin niyo, sabi ko, ulitin ko. Kung sa EDSA kayo, tapos yung puntahan na ng GIL, puntahan na yung KOGC, at puntahan na nung kay Bilarde, at saka puntahan na nitong mga bangag ng mga Katolikong to, doon maniwala pa ako. Sige, yun ang kondisyon ko. Hindi lang tubig ang bibigay ko dyan. Lahat yan, pati pagkain ninyo. Lahat ng malalapit dyan na restaurant or Jollibee or McDonald's, makikipag-coordinate ako dyan at susuplayan kayo dyan ng pagkain. Ganun lang, kasimple. Ang offer ko sa inyo, hindi yung magpapakilala lang kayo para makikinabang yung mga pastor, pare, at saka kung sino-sino mga buwakan ng inang yan. Maraming salamat at para lang malaman ninyo, itong sinasabi ko, 20 years ako naging membro ng Iglesia ng Cristo. Tandaan ninyo to. At yung pinagtayuan niya nila dati dito sa amin, matagal ng panahon yon ng kapilya. Sa akin yun. Ganun lang.